Binunyag ni Senator Bato ang plano ng China, mga kapatid. No? Philippine Navy nagbabantay na sa ayungin. Senator Bato na high blood. Yan ang title, mga kapatid, ng ating panonoorin ngayon mula rito kay Balita Pilipinas. Yan ang ating aalamin at bibigyan ng reaction video, mga tol. Siyempre, mula pa rin dito sa West Philippine Sea ang mga balitang pinapakinggan natin at binibigyan natin ng reaction video ngayon, mga tol. Dapat kasi talaga maging aware tayo dyan. Hindi tayo pwedeng yung basta-basta magugulat na lang kung ano na nangyayari dyan, mga tol, no? So bago natin ito simulan, gusto ko lang din palang batiin ang happy anniversary. 20th anniversary ang buong Republican Syndicate, ang aking grupo, mga tol. Yan, sana yung iba sa inyo nakarating noong aming anibersaryo nitong nakaraan, no? So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. China, sinupalpal ng PCG at TFA sa pahayag dito na pinayagang makalusot ng China ang mga barko ng Pilipinas na magdadala ng supply at pagkain sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. The operation that we had yesterday is not a walk in the park. We still experienced dangerous maneuvers. They still attempted to block our supply operation. Senator Bato de la Rosa, ibinunyag ang plano ng China sa Ayungin Shoal na high blood kay Chinese Ambassador Wang Ziliang. Gusto nila talaga na masira yung barko natin Sierra Madre para pag nasira na yan, mag-iba, wala na tayong matitirahan at sila na ang papalit sa atin. Yun yung sinasabi rin natin itong nakaraan, di ba? Kaya nila pinipigilan yung supply mission para sa mga building materials kasi ang gusto nila tuluyan ng mabulok yon. Hindi nila magawang maatake yon, mga tol, kasi mga takot din sila, no? Hindi nila kaya yung magiging consequence kapag inatake nila itong BRP Sierra Madre. Kaya ang gusto nitong mga to is masira na lang to on its own. Kaya nila pinipigilan yung mga supply mission ng mga PCG natin, lalo na pag may mga dalang building materials, mga pang-ayos. Kasi nga ang gusto nila, gumuho na lang to mag-isa. At kapag gumuho na to, wala nang outpost ang ating militar dyan, papalit na ngayon sila dyan. Wala na tayong magagawa, hindi na tayo makakabalik dyan. Kaya tama rin yung proposal ni Senator Chis Escudero. Ang tanong, paano nga lang naman natin yun maipapasok doon? Dahil nga pinipigilan tayo nitong mga in-check na to, no? Pero ang gusto mangyari ni Chis Escudero, ni Senator Chis, is mag-ano na talaga tayo dyan ng permanent. No, babudgetan daw ng 100 million, sabi ng ibang mambabatas, kulang daw yun, didagdagan, di ba? Pero hindi na to yung tipong mabubulok sa kalawang. Dapat talaga bato na yan nandiyan, no? At ayusin na talaga, mga tol, no? So tuloy natin. Makaka-high blood yan pag isipin natin yung mga tao na yan. Philippine Navy binantayan ng Philippine Coast Guard at nakaantabay sa mga gagawin ng China Coast Guard habang isinasagawa ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Yeah. There were 2 Navy vessels standby located 10 to 12 nautical miles from Ayungin Shoal. Grabe. Yan ang may init na balitang ating tututukan dito sa Balita Pilipinas. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan ko muna kayong isubscribe ang ating channel, ilike ang video at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago at maiinit nating balita. Balita Pilipinas. Pinalagan ng Philippine Coast Guard ang naging pahayag ng China na hinayaan nilang makalusot ang mga barko ng Pilipinas upang makapagdala ng supply sa BRP Sierra Madre. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Commodore J. Tariela, na hindi naging madali ang ginawang resupply mission dahil pilit itong hinaharang at hinaharas ng mga barko ng China Coast Guard. Taliwas sa naging pahayag ng Chinese Ambassador to the Philippines na si Wang Ziliang na hinayaan nila itong makalusot. The supply operation that we had yesterday is not a walk in the park. We still experienced dangerous maneuvers. They still attempted to block our supply operation. Senator Bato de sasabihin na naman nung iba dyan, sinungaling si J. Tariela, no? Hindi daw nangaaras ang China. Kitang-kita naman dun sa bidyong nakaharang sila. So anong tawag niya dun? Diba? Unang-una, anong pinayagan? Bakit anong karapatan nila dyan? Dapat nga wala sila dyan, di ba?
'Di ba? Pangalawa, mga kapatid, 'di ba? Kitang-kita naman doon sa video na humaharang sila, sabi nga nito ni Commodore J. Tariele. Hindi daw ito parang walk in the park na malaya silang makatawid doon, 'di ba? Andun pa rin yung tension. 'Di ba? Napanood pa nga natin yung paulit-ulit na radio challenge eh. Nagre-radio challenge silang balikan eh. De La Rosa, ibinunyag ang totoong plano ng China kung bakit ayaw nilang payagan ang pag-deliver ng construction materials para sa pagsasaayos ng BRP Sierra Madre. Ambassador Wang Siliang sinabihang mahilig mag-double talk. Iba daw ang sinasabi sa ginagawa ng China. Dapat hayaan nila tayo, huwag na nila tayo pakialaman. Ibig sabihin ba, hinayaan daw nila dahil humanitarian mission. Tapos ngayon sila pa magde-decide kung anong pwedeng dalhin doon. Tama. Pagkain lang pwede, tapos mga building, mga construction materials. building materials, bawal. Hindi maganda yun. Hindi maganda. Sino sila? Sino sila para mag-approve kung anong dadalhin natin doon para sa ating outpost doon, para sa ating mga sundalo doon sa outpost? Yeah. Bakit nila tayo pipigilan kung anong gusto natin dalhin? Halata talaga na yung kanilang pagpipili kung ano lang ang pwedeng madala doon is advancement of their own position. No? Gusto nila talaga na masira yung barko natin Sierra Madre para pag nasira na yan, mag-iba, wala na tayong matitirahan at sila na ang papalit sa atin. Agawin na nila yan. So, yun naman ang motibo nila. Bakit ayaw nilang ma-improve yung ating BRP Sierra Madre doon? Para masira, tuloy yung masira. Pag nasira, wala na. Wala na matitirahan natin tropa. Sila na ang magmamayari. Kukunin na nila yan. Hindi na ko niniwala sa tao na yan. Mahilig mag-double talk yan eh. Yeah. O para palaging double talk yung sasabi ng tao na yan. Hindi na ko niniwala dyan. Iba yung sinasabi tapos ibang ginagawa. Sino pong maniwala sa mga tao na ganyan? Alata man yan na puro panluloko yung kanilang ginagawa. Di actionan nyo na, Senator Bato, di ba? Actionan nyo na. Alam nyo na kung anong dapat nyong gawin. Pauwi na yan. Hindi na tayo maniwala dyan sa mga tao na yan. Makaka-high blood yan. Pag-isipin natin yung mga tao na yan. Wala na tayo makukuha dyan sa kanila. Bad Puro for kanila your sariling interest na talaga ang gusto nila. So tayo naman, we have to protect our own interest dyan sa area na yan. So all we have to do is siguruhin natin na yung ating mga Coast Guard doon ay safe at hindi basta-bastang mabubuli nila. So maghanap tayo ng paraan kung paano masuportahan natin yung mga tao doon sa West Philippine Sea. Yung struktura, oo, suportado ko yan. Mas maganda nga kung malagyan natin yung, kasi kawawa naman yung mga marines natin doon. Tama. Nandun sa kalawang na barko. Gagawa naman din ng struktura, yung properly na magka-house sa ating tropa at kung sinong mga mangikita, either Filipino or Chinese, i-welcome natin doon. Kung sila ay experiencing bad weather, pwede silang sumilong doon. Dapat nga hindi pa kasama mga Chinese di ba? Hindi natin alam, mga spy yun para malaman nila kung anong meron dyan sa na yan eh. Kasi kung gagawin yan, hindi lang basta-basta dapat shelter no? Gawin na rin talaga nilang outpost. Diba? Meron na talagang andyan sa loob na mga kagamitan. Diba? Pwedeng lapagan din ng helicopter. Diba? Dapat may mga ganong mga bagay. Kasi tignan mo naman itong napakaliit na barko. Diyan lang talaga naglalagi yung ating mga sundalong nagbabantay dyan. Baka hindi pa lahat ng bahagi pwede nilang puntahan dyan. Baka ingat-ingat sila sa paglalakad. Baka lumusot sila sa kalawang, magkasugat-sugat sila, tetano talaga sila dyan. Diba? Tas napakalayo pa bago dumating yung rescue. Diba? So, tignan nyo yung kalagayan nila. Kaya kung gagawa talaga ang Pilipinas ng isang lugar dyan, shelter na rin, kung tawagin nating outpost, diba? Mas magiging okay yung kalagayan nila. Baka mas makakatulog sila ng maayos. Dito hindi natin alam kung ano itsura ng higaan nila dyan. Baka pag umuulan dyan, tumutulo din, di ba? Kaya talagang kaawa-awa rin yung mga kalagayan ng mga sundalo rito, mga tol. Kaya buti na isip ng ating gobyerno, di ba? For 24 years,
Diba ngayon naisip ng ating mga senador yung kalagayan ng mga sundalo dito. At masisave sila from the bad weather. So, suportado ko po yun, yung panukala ni Senator Chis na maggawa tayo ng struktura doon. Ang tanong dyan, Kaya ba natin? magagawa ba talaga? Yun ang nga po. Kakayanin ba Yun ang talaga tanong, natin? yun ang tanong. Yun nga, very clear mo sabi ng China na ayaw nila na magpasok tayo doon ng Construction material. construction materials. Opo. Try natin. Tingnan natin. Kung haharang sila, tingnan natin. So, dapat gawin na po natin to. Tingnan na lang natin kung ano magiging epekto or how China will react. Is that what you're saying, sir? Yes, gawin natin. Gawin natin. Gawin natin. Kung bubumbahin pa rin nila tayo, Philippine Eh tanong, o sige, pag ginawa natin, binomba tayo, anong gagawin ng Pilipinas? Ay, ayaw ng China, wag na lang. Wag na lang. Pwedeng bang ganun? Hindi, ipagpatuloy natin yan, di ba? I-push nila. Ipagpatuloy nila at wag silang papayag na pigilan sila ng kung kinakailangan isang batalyong sundalo ang sasama doon sa pagde-deliver ng construction material, di ba? Kailangan ipilit natin yung China nga nagtatayo ng mga island nila rito, wala tayong nagagawa hindi natin sila napipigil di ba? Navy binantayan ng Philippine Coast Guard at nakaantabay sa mga gagawin ng China Coast Guard habang isinasagawa ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. There were two Navy vessels standby located 10 to 12 nautical miles from Ayungin shore. They were also there closely watching what's happened. Because the rotation and reprovisioning mission is a naval operation. And it is therefore important that they are there to provide immediate assistance when needed. Now, it's just that our Navy are prudent and responsible enough not to jump into the fray immediately because we don't know what will happen. We don't want to escalate the situation. I would just like to re-echo what is the statement of our Department of Foreign Affairs, that whatever we do in our commission vessel, whatever we do in our exclusive economic zone is none of their business. Making BRP Sierra Madre livable does not involve militarization that will threaten other countries' security. Preparing its facility does not involve reclamation that destroys our environment. Yeah. So, where is the moral ascendancy to tell us what to do? Sinabi din ni General Bronner na may karapatan ang Pilipinas na ayusin ang BRP Sierra Madre at hindi kinakailangang magpaalam sa China kung magdadala ng construction materials para ayusin ito. Binigyan tayo ng pagkakataon na mag-present. Present rin natin yung arbitration ruling noong 2016 na nagsasabi na illegal yung claim ng China dun sa 9-dash line. Pinakita ko doon. Pati yung video nung water cannoning nung ating mga resupply ships, pinakita ko doon. So nagulat sila. Sumagot rin tayo that if they have a historical claim over the South China Sea, we have a historical claim over the West Philippine Sea. Everybody agreed that we have to promote that rules-based international order. Pati na rin ang China ay sumama dun sa consensus na yun. Ang panawagan natin na ihinto nila yung mga coercive and dangerous tactics na ginagawa nila dito sa South China Sea. Sinabi natin na yung ginagawa nating mission na yun is a resupply mission. It is not a combat mission. Yeah. So far, no, walang binigay silang commitment. What we are doing now is that we are just maintaining that outpost. Kahit na sabihin ng China na bawal i-repair yun, hindi po pwede yun because that is a commissioned ship ng Philippine Navy. Yeah. No? So meron tayong karapatan na ayusin yun to make that ship livable or habitable by our troops. No? We have the right to repair that ship. Na tumanggi ang Armed Forces of the Philippines na sumali sa mga exercises na ito. In fact, contrary to that, ay talagang pinopromote natin, ine-encourage natin na magkaroon ng joint exercises among like-minded nations.
Kaya nga nagkaroon ng international na batas at nakapirma din sila dyan para maiwasan natin yung pagkakagulo. Diba? Meron silang historical claim, meron din tayong historical claim sa ating West Philippine Sea. At pumagit na dyan yung international law para sabihin na eto yung dapat nating sundin para maiwasan natin yung gulo. Yun nga lang, hindi kasi pumabor sa China. Kaya kahit na nakapirma sila doon, binaliwala na rin nila mga tol. Diba? Ang gusto nilang masunod yung historical claim nila. No, bahala na tayo sa historical claim natin, 'di ba? Nga kaya nga pumagit na international law at nanalo tayo doon mga tol na pawalang visa yung claim nila. Yung inyo lang 'yan, yung South China Sea sa inyo lang 'yan. Pero yung bahagi na ng West Philippine Sea sa Pilipinas na 'yan at wala na silang karapatan diyan. So anong masasabi ninyo mga kapatid? Comment kayo sa baba, pag-usapan natin 'yan sa comment section. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.